Hello, good morning po. Lawrence Santa Ana po, ang inyong lingkod sa Facebook, sa social media. Umaga na naman, bagong pong isyong panlipunan ating tatalakayin. Pero bago tayo magsimula, sabi ko kay Google, Mr. Google, sabi ko, Google, meron ka bang alam na panimulang salita na aking gagamitin bago ko simulan ang pagtalakay sa issue na aking tatalakayin? Sumagot si Google, sabi niya, Lawrence, sabi niya, gamitin mo yung nasa Article 19 ng Civil Code. Sabi, ano ba yun? Sabi, teka, titingnan ko. Sabi niya, kaya nung nakita niya, ito ang sabi niya sa Article 19 ng Civil Code na siya raw aking gagamitin na panimulang pananalita. Sabi ni Civil Code, Article 19, every person must, in the exercise of his right, in the performance of his duty, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Yan po yung sinasabi raw ni Article 19 ng Civil Code. Sabi ni Google, ano ba ibig sabihin nun? Bawat tao daw sa paggawa ng kanyang karapatan at pagka-perform sa kanyang tungkulin, dapat gumalaw siya, umakto siya ng may katarungan o naayon sa katarungan. At ibigay mo ang nararapat sa kanino man at obserbahan mo ang katapatan at ang mabuting pananampalataya. Yan. Sa lahat po ng mga manggagawa na executive, judiciary, at legislative. Article 19, every person must, in the exercise of his right, in the performance of his duty, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Tandaan niyo po yan, lahat ng magagawa sa gobyerno, Article 19 ng Civil Code. Yan po. Yan po ang bago natin paalala. Para mabago naman yung paalala natin. Article 19, Civil Code. Every person must, in the exercise of his right, in the performance of his duty, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Yan po Ngayon, punta tayo sa issue akong tatalakayan. Tulad ng dati, nagbabasa-basa po ako kahapon ang napansin kong hot topic. Yung pahayag ni dating retired Justice, Senior Justice Carpio. In-interview siya ni Ginoong Richard Hayderian, yung parang political analyst yata yun. Ngayon, ang sabi ni Justice Carpio na yung warrant of arrest daw ng ICC, September darating. Hindi pa po questionable kung sinabi niya, parang sigurado na September darating yung warrant of arrest para kay Ginoong Rodrigo Roa Duterte. Yung sa first level, yung prime suspect, first level, Rodrigo Roa Duterte, Bato de la Rosa, malamang si Bongo, malamang si Sara Duterte. Yung po yung first level. Na malamang na aarestuhin. Tapos susunod, yung sila Albayalde, si Romeo Karamat, saka yung dalawang general na hindi sikat, ngayon sikat na dahil sa ICC. Basta ang issue, sabi ni retired Justice Carpio, September ang pag-aresto kina Rodrigo Roa Duterte et al. Yan. Ngayon po, ano ba ang magiging sitwasyon nila? Halimbawa, nahuli sila. Sinasabi nga ni Bongbong Marcos, ni Boying Remulla, ni Ginoong Guevara na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Sabi niya.
pare-pareho magagaling na tao to. Hindi ba nila nabasa yung nakalagay sa Article 127, Section 2 ng Rome Statute na nagsasabi, lahat na naganap na krimen na nagsimula noong November 1, 2011 hanggang March 16 yata, March 16 o 18, 2018, isakop ng jurisdiction ng ICC. Ewan ko kung hindi nila binasa man, ayaw nila intindihin. Yung pamalinaw po yun, sa may ruling na po yung Supreme Court doon, na yun nga, mayroong jurisdiction ang ICC sa nangyaring krimen mula noong November 1, 2011 hanggang March 18 yata, March 18 or 16 ng 2018. Yan po Ngayon, sino po bang aaresto kay Kibuloy kay Duterte et al? Sabi nga, hindi makikialam ang pamahalaan ni Bongbong dahil hindi na sila miyembro ng ICC. Pero, meron silang pero miyembro sila ng International Police. Yan. Kaya kung ang aaresto kila Duterte, kila Bato International Police, makikikooperate ang gobyerno ni Marcos kasi miyembro nga ang Pilipinas sa Interpol o International Police. Kaya pareho lang din, mahuli din sila through the government kasi para magre-request yung ICC sa Interpol, tapos magre-request yung Interpol sa gobyerno ng Pilipinas para papasukin sa Pilipinas at hulihin si Duterte et al. Yan gawan natin ng kwento, parang comics. Halimbawa, nahuli na si Duterte et al. Ibig sabihin kasi no et al, Latin yun mahilig gumamit ng Latin yung mga abogado, bagamat sa Italia hindi na ginagamit ang Latin. Ang gumagamit na lang ng Latin sa Pilipinas yung nagmamayabang, nagpapasikat. Actually, doon sa Italia hindi na ginagamit yung salitang Latin. Hindi na nila ginagamit. Dito, yung mayayabang na abogado lang gumagamit ng Latin. Para sila lang din nakakaintindi doon sa sinasabi nilang Latin. Masabi lang na marunong sila mag-Latin. Masabi lang na sila abogado. Pero sa Italy, wala na yung Latin na salita. Nawawala na. Hindi na uso. Ganon yan. Kaya ganon. Kapag nakiusap o nag-request ang Interpol sa gobyerno ni Bongbong, siyempre tutulungan ng gobyerno ni Bongbong ang Interpol para mahuli yung grupo ni Duterte. Ganon po yan. Kaya nagwawala si Bato. Gusto pa niyang magpasa ng batas na nagbabawal na makipagtulungan ang gobyerno sa ICC. Talaga naman ito, Bato. Nawala ka na kalimutan niya o hindi niya alam yung prinsipyo na hindi ka pwedeng gumawa ng batas kung ikaw mismo ang makikinabang. Ewan ko kay Bato talaga, bakit Bato napasok sa Senado? Sayang yung pork barrel niya, sayang yung sweldo niya. Hindi ngayon, arestuin sila. Saan sila dadalhin? Siyempre, iharap sila sa korte sa The Hague. Ngayon, ang tanong, may kulungan ba yung ICC sa Netherlands para doon sa mga akusado na nakagawa ng genocide, war crimes, crime against humanity at aggression? Yun ang hindi ko natanong nga pala kay Mr. Google Pero malamang kung wala, magre-request yung ICC sa bansa na malapit din sa na miyembro ng European Union, na doon din sila ikukulong. Malapit lang din doon sa ICC na bansa. Pero swerte pa rin ang grupo ni Duterte. Bakit? Kasi pag nakakulong sila doon, kompleto ang beddings. Ibig sabihin, lahat ng gamit, kompleto. Saka ang CR nila doon, bawat isang kwarto, tigis ang CR. Tigis ang CR. Pangalawa, ang pagkain nila doon, napakasarap, may nutritionist pa. Iba yung pagkain ng may diabetes, iba yung pagkain ng high blood, iba yung pagkain ng may sakit sa puso.
O ganun ang pagkain nila doon. Ganun sila kagaling o kaganda mag-estimate o mga hawak ng mga inmates nila. Hindi gaya dito sa Pilipinas na yung mga taong bilanggo, PDL, sabi pinaganda lang yung pangalan pero bilanggo. O nandun sila nakatira sila sa masikip, siksikan, mainit at mabahong kulungan. At pag natutulog sila, may nakatayo, may nakaupo, may nakatagilid, at may nakabitin na parang paniki. O, ganyan ang kulungan sa Pilipinas. Ang bulok na kulungan, mainit at masikip, sumasalamin yan kung anong klaseng gobyerno, pamahalaan meron tayo sa Pilipinas. O, yan po. Kaya sabi ko nga, ay lagi ko sinasabi, kung mayroong turista na pupunta sa Pilipinas, gusto niyang libutin ang buong Pilipinas, tingnan niya kung mabuti ang gobyerno, wag niya nang libutin. Punta lang siya sa mga kulungan sa Pilipinas. Pag nakita niya yung Pilipinas na masikip, mainit, siksikan, mabaho, ang mga kulungan, pwede niya nang sabihin, ito yung sistema ng gobyerno sa Republika ng Pilipinas. O, ganun po. So, bale, kahit nakakulong sila Duterte, maganda yung tirahan nila, masarap ang pagkain, maalagaan pa yung kalusugan ni Duterte dahil may nutritionist doon. Alam yung pwedeng kainin ni Duterte, alam yung pwedeng hindi niya kainin. O, ganun po. Kaya, tsaka mabuti pa yung ICC, binigyan sila Duterte ng due process of law, meaning binigyan sila ng pagkakataon na mapakinggan yung kanilang side, mapakinggan ang kanilang dahilan, o kung totoo ba o hindi yung akusasyon na crime against humanity. Na tulad nung panahon ni Ebat Adan, nagkasala si Ebat Adan, kinain nila yung bunga ng kahoy na pinagbabawal ng Diyos. O pero ano nangyari? Sabi ng Diyos, nasaan kayo, Ebat Adan, na akin nilalang? Bakit kayo nagtatago? Sabi ni Ebat Adan, nahiya po kami kasi wala pong saplot ng aming katawan. O, alam ng Diyos na nagkasala si Ebat Adan pero hindi niya agad pinarusahan. Pinakinggan pa rin niya yung kanilang katwiran o dahilan bakit nila kinain. Yan po, nagsimula ang due process o angkop na proseso. Karapatang madinig ang boses o katwiran ng isang taong inaakusahan. Ganyan po yung ICC. Binibigyan niya ng pagkakataon si Duterte, si Bato, si Sara Duterte, si Abadi para magpaliwanag. Hindi gaya ni Duterte at ni Bato. Shoot to kill. Shoot to death. Tapos sabi ni Bato, kung ayaw lumaban, palabanin. O anong naging bunga yun? 30,000 na naghihirap at nagugutom na ordinaryong tao ang pinatay na walang due process of law. O, kaya yan, ang kasalanan na binibintang o krimen na binibintang kay Duterte, kay Bato at sa kanilang mga utusan na mga pulis na hindi nag-iisip na sumusunod sa illegal orders. O, ano sabi ni Duterte na, ako mahala sa inyo mga pulis ko. Pag nakonvict kayo, ipapardon ko kayo. O paano yan? Yung 3 pulis na pumatay kay Kian de los Santos, nakakulong habang buhay, nakonvict. Tapos yung 4 na pulis sa Caloocan, na pumatay sa mag-ama, nakonvict din. Nandun sa kulungan ngayon habang buhay sila. Asan yung tulong ni Duterte? Puro yabang. Wala siyang nagawa. O ngayon, yung mga pulis, general na pulis na kasali sa ICC na inutusan niyang pumatay na mga inosenteng tao, matutulungan ba niya yun ngayon? Sarili nga lang niya, nangangatog na ang tuhod niya, hindi niya na alam gagawin niya. Kaya ang ginagawa niya, to the police na nag-exert siya ng effort kung ano ginagawang issue para ipabagsak si Marcos, paglabin ang damdamin ng mga tao para mag-alsa para pabagsakin si Bongbong Marcos. O ngayon, yung last nilang issue, panay droga-droga, si Pulong Duterte, naghain ng
dapat daw lahat ng politiko magpa-drug testing. Di ba? Including the president. Pero ang target niya si Bongbong. Tapos sila Harry Roque gumawa ng fake news. Sabi raw ng Supreme Court na lahat ng mga hukom sa lower courts hanggang sa taas, lahat ng empleyado ng Korte Suprema dapat magpa-drug testing. Tapos sinundan niya na dapat pati si Bongbong, sabi niya. Pero ano yun, dininay ng Supreme Court. Wala silang ganong kautusan. Kaya itong si Harry Roque, siya ang Joseph Goebbels ni Duterte at Kibuloy. Sabi nga ni Joseph Goebbels, ang kasinungalingan, ulit-ilitin mo, nagiging totoo sa mga mangmang at estupidong tao. Ganon ang ginagawa ni Roque. Yung kasinungalingan niya, inuulit-ulit niya. Ang nakikinig lang sa kanya, yung mga mangmang at estupidong panatiko na tagasunod ni Duterte at Kibuloy. Yan lamang po. So, bali po, kapag nandun na sila sa kulungan, lilitisin sila. Alam po ninyo, mayroon yung si Milosevic ng Yugoslavia. Nung po naghahari yun, parang si Duterte rin. Patay dito, patay doon. Marami siyang tineterrorize. Nakaw dito, nakaw doon. So, nung nagtapos yung niya, hinuli siya, nilitis siya sa International Court. Alam nyo ba, hindi niya nakayanan yung stress, depression, hindi na nakayanan ng utak niya yung sitwasyon niya. Doon sa korte mismo habang nililitis siya, nagdala pala siya ng tablets, gamot, na lason pala. Habang nililitis siya, ininom niya yun, nagpakamatay siya doon sa korte mismo. Dahil hindi niya nakayanan, hindi na nakayanan ng utak niya yung kinalalagyan niya, yung sitwasyon niya. Kaya ganyan po, kahirap. Bagamat hindi ka pa nasisentensyahan, pero habang nakasalang ka sa International Criminal Court, baka bumigay ang utak ni Duterte at ng kanyang mga kasabwat sa pagpatay sa 30,000 na taong naghihirap at nagugutom without due process of law. Baka hindi makayanan ni Duterte yung pressure, depression, stress kapag sumalang na siya sa proper trial. Yan lamang po. Kaya sabi nga lahat ng simula may katapusan, lahat ng inutang dapat pagbayaran. So ganun po mangyayari na litisin sila. Sana makayanan nila yung pressure, stress, depression habang nililitis sila. Doon nila ipakita yung angas nila. Doon nila ipakita yung yabang nila nung sila ang naghahari. Di ba? Sabi naman ni Harry Roque, ako ang magiging abogado ni Duterte. Tama lang yun kasi international lawyer siya, accredited siya doon sa International Criminal Court. Pero po, ayon kay Google, 4 po ang Pilipino na international lawyer na accredited sa ICC na humarap sa ICC. 4 po sila, pang-4 si Harry Roque. Pero hindi ko na po pabanggitin yung 3, pero alam ko po pangalan ng mga 3. Yung isa po, matatandaan niyo po ito Nung sa Senate hearing, may pinakita si Senator Ontiveros na parang panang corporator. Tinatanong si Guapings, si De La Serna. Si Guapings na BFF ni Herminio Harry Roque Jr. Sabi niya, kilala mo ba itong babae, yung pangalan ng asawa ni Roque? Opo, kilala ko. Kilala mo ba itong Herminio Harry Roque Jr.? Opo, kilala ko. Itong abogado na to, hindi ko po kilala. Yun po yun. Isang international lawyer din po yun na accredited sa ICC. Kasama ni Harry Roque. Kaya nga naging incorporator din doon. Naintindihan. Balikan niyo po yung hearing na tinatanong ni Senator Ontiveros si Guapings na BFF ni Harry Herminio Roque Jr. Yun po, isa yun sa international lawyer na accredited sa ICC. 4 po sila. Kaya itong si Bato,
sila Sara, sila Karamat, Bayalde, kailangan nila ng international lawyer na magprepresenta sa kanila pagharap sila. Ngayon, dahil sa international lawyer yung mga yon, siyempre international din ang bayad, dollar din. O, di ba? Malamang naman marami silang nakaimbak na dollar sa bank account nila, dollar account. O, di ba? Kaya malamang mababawasan yung sandamakmak nilang dollar sa bangko. Yun ba? Kung meron. So, yun lamang po ang gustong isyong paano yung ipabatid sa mga hindi pa nakakabalita. Yung issue na sabi ni dating Justice Carpio na September, aarestuhin na, lalabas na yung warrant of arrest para kay Duterte at sa kanyang mga kasabwat na pumatay sa 30,000 na naghihirap at nagugutom na ordinaryong tao. Sana makayanan ni Duterte at ng kanyang mga kasama yung pressure ng paglilitis sa International Criminal Court. Na tulad ng sabi ko, si Milosevic na naghari din sa Yugoslavia na katulad ni Duterte na patay dito, patay doon, nakaw dito, nakaw doon. Pero nagtapos din ang kanyang paghahari, nagtapos din ang kayabangan niya, kaya nagpakamatay. Nagtapos din ang kayabangan niya, natapos ang kanyang pagpatay, natapos ang kanyang pagnanakaw na tulad ni Rodrigo Roa Duterte. Yun lamang po Yun ang suma total, September. Kaya naalala ko yung kanta, See You in September and Summer is Gone. Tama-tama, may kantang gano'n. Di ba? Kaya ibig sabihin, nag-summer muna si Duterte sa Pilipinas. Pag wala na yung summer, kukunin na siya ng ICC. Di ba? Gano'n po. Okay po, yan lamang po issue. Tapos pag nandun na siya sa dahig, abangan po natin ang susunod na kabanata. Makakamit ba ng mga biktima o pamilya ng biktima ang katarungan sa pagpatay sa kanilang mga mahal sa buhay na sinasabi na ang mastermind sa pagpatay sa 30,000 na naghihirap at nagugutom na ordinaryong tao ay walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. Yun lamang po. Good morning po, Lawrence Santa Ana po. Ito po ang isyong panlipunan natin ngayong umaga. Thank you po. Thank you. Salamat.